Pero kami ng Team BND are off to a different kind of wild nightlife. Maghahanap kami ng crocodiles. Ayos ba, Chong? Wild, no? Wild? Crocodile hunting ba? Watching? Hindi hunting eh. Watching eh, di ba? Yes, sir. Oo. Hindi siya hunting kasi hindi tayo Hindi mo tayo mag-hunt We eh. will watch and mag-enjoy tayo. Mag-enjoy tayo. Hindi, pag sinabi mo ang crocodile, syempre parang it kind of strikes fear on the people dahil nga parang medyo crocodile to, di ba? Parang si Lulong. Tama ba? Actually, iba siya. Hindi Iba. siya si Lulong. Hindi si Lulong. Kasi sabi ko kanina, endemic siya sa Pilipinas. Si Lulong is Furosos. Siya is Mindorensis. Okay. So harmless yan. Hindi siya nakakatakot kasi juvenile pa lang siya. At the same time, medyo Pinoy style, mayayain. Mayayain siya. Kaya dito sa area, hindi natin masigurado kung makikita natin sila kasi Question, bakit gabi? hindi sila makikita sa araw because they are nocturnal. Hey sir, welcome to Pagungawan Mars. Live test. Okay, live test. Sige. For the sake of everyone. Oo, okay. Sige lang, bro. Ito yung bangka na sasakyan namin at yung bangka na to, maximum of how many people? Four. Four people. So dalawa yung guest, isa yung mag-spotlight at isa yung boatman. So at the same time, mag-spotlight at the same time tour guide. Ingat. Higi lang. Di pa formal na binubuksan sa mga turista ang paghahanap at pananood sa mga crocodile dito. 2 taon pa lang kasi mula nang pinakawalan ng 36 one-year-old crocodiles sa protected swamp area na to sa Pagunawan Pilar. Critically endangered at nanganganib na maging extinct ang mga buhayang ito, kaya naman ang pagbabalik sa kanilang natural habitat ang natatanging paraan para sila ay muling dumami. Gamit ang mga dala naming flashlight, dito daw namin makikita ang mga mata ng Philippine crocodile. Sadyang mailap at sumisisid sa ilalim ng tubig ang mga buhaya na to. Ang kanilang pagkain, mga bata. Just kidding, mga isdang tabang. You can contact the Tourism Office of Siargao kung gusto nyong maranasan ang kakaibang night activity na to. Born to be wild. Makalipas ang 30 minuto, tila wala pa rin kaming mahanap ng buhaya. Sabi ng aking guide na si Philip, isang dahilan din sa hirap ng paghahanap ng buhaya ang liwanag ng buwan. Kapag maliwanag kasi ang buwan, mas malalim ang paglangoy ng mga isda. Kaya mas sumisisid pati ang mga buhaya. Mag-iisang oras na at wala pa rin kaming nakikitang bakas ng Philippine crocodile. So, usually kapag yung normal turista daw, 30 minutes, finish or not finish, pass your papers. 30 minutes lang tumatakbo yung tour kapag hindi makakita, hindi nakakita. So besides I guess kung gaano kagaling yung bangkero para maging stealth at hindi masyado maingay, and at the same time, yung keen eye ng mga spotters, kailangan mo ng mahabang pasensya din eh. Right now, umabot na tayo ng mga 1 oras, wala pa rin tayo nakita. Usually, like yesterday, may silang nakita. I guess this is, malas lang talaga tayo eh. But kahit na sabihin na natin hindi tayo nakakita, yung experience pa, na loob ka ng bangka, tapos nun, wala kang narinig na ingay, kundi yung sagwan tumatama sa tubig. Yung mga iba't ibang klaseng insekto, iba't ibang klaseng ibon. Parang magandang experience din yun dahil gabi at wala lang, you're just really part of nature. You're just really one with nature. And if you do see a crocodile, then that's a big bonus. But if you don't, it's still worthwhile.